Mainit na pinag-uusapan ngayon ang nalalapit na laban ni Cuadro Alas Janriel Casimero kontra sa Amerikanong si Saul Sanchez. Dahil 3 linggo na lamang magmula ngayon ay muli na nating masisilayan ang bagsik at lakas nitong si Cuadro Alas. Magmula noong huling laban niya kontra kay Yukinori Oguni doon sa bansang Japan ay matagal nang nananabik ang mga tagahanga nitong si Janriel Casimero na muli nilang makitang lumaban sa ibabaw ng lona ang kanilang idolo. Magaganap ang bigating laban na ito doon sa Yokohama Budokan Arena sa bansang Japan ngayong darating na October 13. Pero hindi lamang ang bakbakang Janriel Casimero versus Saul Sanchez ang ating aabangan. Dahil atin ding masasaksiyan ang mainit na laban sa pagitan nitong si Yukinori Oguni versus Philippus Nitumba, ang huling 2 boksingero na nakalaban nitong si Janriel Casimero. Hindi rin basta-bastang kalaban itong makakaharap ng ating kababayan. Dahil maliban sa pagiging agresibong boksingero nito at matapang, ay nagtataglay din ito ng magandang depensa at makunat na panga. Mayroon itong impresibong kartada na 21 wins with 12 knockouts at may 3 talo lamang. Kung itong si Janriel Casimero ay 1 beses lamang kung lumaban sa 1 taon, ay kabaliktaran naman ito ng mas batang boksingerong makakalaban niya. Dahil itong si Saul Sanchez ay isang napaka-aktibo sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. At itong paparating na laban niya kontra kay Janriel Casimero ay pangatlong laban na nito sa taong 2024. Sa kabila ng edad nito na 27 years old, ay niminsan ay hindi pa ito nanalo ng pandaigdigang kampyonato sa kanyang buong karera. Gayunpaman, noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon ay nabigyan na siya ng pagkakataong lumaban sa isang world champion. Ngunit sa kasawiang palad, ito ay natalo sa kampiyon na si Jason Moloney. Bagamat hindi naging sapat ang pinakita niyang husay para masungkit ang kampyonato, ay labis naman itong pinahirapan ng gusto ang nakalaban niyang Australiano. Patunay lamang yan na hindi basta-bastang kalaban itong si Saul Sanchez at kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga elite na boksingero na gaya nitong si Janriel Casimero. Kaya naman ang magiging tanong na nga lang ngayon ay kung kakayanin rin kaya niyang sabayan ang malahalimaw na lakas nitong si Cuadro Alas. O hindi naman kaya ay gugulatin tayo nitong hindi gaanong kilalang boksingero at magagawa niyang ma-upset ang ating pambatong si Janriel Casimero. Pero bago ang laban na yan ay halina't atin munang balikan ang pinakahuling 3 laban nitong si Cuadro Alas upang mahimay na din natin kung kaya pa ba niyang makipagsabayan at magpatumba ng mga mas batang kalaban. Pero bago yan, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan dito sa mundo ng boxing. Matapos ang halos 2 taong pagkakatenga at hindi lumaban sa ibabaw ng lona, ay muling nakabalik si Cuadro Alas noong December 2022. At dito ay nakalaban niya ang isang Hapon na si Ryo Akaho. At ito rin ang unang pagkakataon na lalaban si Janriel Casimero sa Super Bantamweight Division. Nangyari ang bakbakan ng dalawa doon sa Incheon, South Korea.
Sa pagpasok ng second round ay bahagyang mas naging agresibo itong si Janriel Casimero. Ang kaso nga lang, matapos niyang sugurin itong si Ryo Akaho ay tila nawala ito sa balanse. Kaya nakatama ng isang solidong counter ang Hapon na si Ryo Akaho. Dahilan upang mapatukod sa ibabaw ng lona itong ating bida. Tila natakot na ang Hapon na si Ryo Akaho sa lakas na pinapamalas nitong si Cuadro Alas. Kaya naman tila nag-inarti na lamang ito at tinamaan daw ang likuran ng kanyang ulo dahilan upang ipatigil na ang laban. Nagtapos ang laban na ito sa no contest. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang buwan ay nabaliktad ang resulta na pumabor naman dito kay Janriel Casimero at tinangal na siya ang panalo. 5 buwan lamang ang lumipas ay muling lumaban si Cuadro Alas at dito ginanap sa bansang Pilipinas ang kanyang sumunod na laban kontra sa isang boksingero na si Filipos Ngitumbua. Pero taliwas sa inaasahan ng karamihan ay hindi naging easy fight para kay Janriel Casimero ang laban na to dahil isa palang matibay at makunat na kalaban itong Namibian. They are fighting for the WBO Junior Featherweight Global Championship. Janriel Cuadro Alas Casimero. My name is James Velasquez, together with Rachel Donaire and Donito. Open the first round. Rachel, it is important to set the tone in a championship fight. Yes, it is, and I think that Janriel Casimero has To the body that time. That is gonna be a big help for Casimero. But he's fighting smart at this moment. Oh, nice left hook. Oh, nice overhand. Overhand. Yes. That's exactly what Casimero has been waiting for. Oh! in this one. What an explosive end to round number 5. Pero sa pagtungtong ng ika-6 na round ay isang rumaragasang left hook mula kay Janriel Casimero ang nagpatumba sa kalaban niya. He put in all that work in that round, and they get away with the. Oh! Janriel He went out. Tumba is down on the mat, getting counted. His legs are wobbling. Is he gonna come towards the ref? And the defending champion has been knocked down. They're Casimero. allowing it to go. Casimero going in for the kill. Casimero going for the kill. He's trying to get the distance to be able to hit him. Ngitumbua was Tumba's out. covering up. Trying to hit him with that. He's trying to save his. But I think the champ is Oh, that was a recovering. good body shot. Casimero has to capitalize here. A minute remaining. There's- Let's go, Janriel. His corner is yelling. The defending champion looking to stay on his feet. His legs are locking out though. His balance is. And at any moment, he can go down and he won't get up. If he
gets hit with those shot again. The right hand. Jab, jab, straight. He's actually doing a great job by setting everything up behind his jab. Oh! Double left uppercut. Big. Yeah. Oh, another furious exchange. Casimero firing away. Bagamat bumagsak sa laban ay nagawa pa ring bumangon at muling makipagsabayan itong si Filipos Ngitomba sa ating kababayan. Gayunpaman ay hindi na naging sapat ang kanyang nagawa, kaya naman tinanghal pa ring panalo itong si Janriel Casimero. October 12, 2023 naman ang araw ng pinakahuling laban nitong si Cuadro Alas. At dito ay nakalaban niya ang Hapon na kababayan ni Naoya Inoue na si Yukinori Ogoni. At katulad sa naging laban niya sa isa pang Hapon na si Ryo Akaho, ay maaga ding natapos ang laban na to.
Kaya ngayong darating na October 13 ay napaka-exciting na laban ng ating matutunghayan, ang Janriel Casimero versus Saul Sanchez. Sino kaya sa kanila ang mananalo? Magagawa pa rin kayang magpatumba ng mas batang kalaban itong si Cuadro Alas? O di naman kaya ay gugulatin tayo nitong hindi kilalang boksingero na si Saul Sanchez at magagawa niyang ma-upset ang ating pambato na si Janriel Casimero? Pero kayo mga ma'am at mga sir, anong prediksyon ninyo sa darating na laban na to? Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!